Ang pagpapatuloy ng ating kwento Kabanata 21 hanggang 25. Kinabukasan, nagme-meditate si Zufan sa kanyang silid sa loob ng isang maliit na tavern nang biglang marinig niya ang papalapit na mga yabag. Pabugso-bugso itong dumating si Kapitan Pang, bakas ang pagkabalisa sa mukha. Pinalibutan tayo ng sangklan sa labas. Dahan-dahang iminulat ni Zufan ang kanyang mga mata at sumilay ang isang mapanuyang ngiti. Sa wakas, nandito na rin sila. Ha? Bakit parang ang kalmado mo? Tumayo si Zufan at naglakad palabas na tila walang pakialam. Kanina ko pa sila hinihintay. Sabihin mo rin sa magkapatid na lumabas. Napabuntong hininga si Kapitan Pang at napailing. Sa harap ng iba, opisyal na tinatawag ni Zufan ang mga ito bilang Young Miss at Young Master, ngunit kapag sila lang, tila wala siyang pakundangan. Noon, baka ipinatupad pa ni Kapitan Pang ang mahigpit na mga alituntunin ng pinuno ng angkan. Ngunit nasanay na siya sa ugali ni Zufan, matigas ang bibig, pero malambot ang kalooban. Laging mapanuri sa magkapatid, ngunit siya rin ang unang tatayo para ipagtanggol sila kapag kailangan. Katulad na lang kahapon. Nilait niya si Luo Yunqiang sa harap ng lahat dahil muntik nitong masira ang kasunduan. Pero nang umalis si Longjiu, doon lang napagtanto ng dalaga na malaking pabor pala ang nagawa ni Zufan para sa kanilang angkan. Dahil sa 1,000,000 na spirit stones na nakuha ng halos wasak na luklan, nakaiwas sila sa kapahamakan, hindi sila napilitang magpalaboy o umasa sa awa ng iba. At higit sa lahat, ang pagtatasa ni Longjiu kay Zufan na siya ang pag-asa ng kanilang angkan. Ang tunay na may kakayahan, siya ang namamayani, bulong ni Kapitan Pang habang hinahaplos ang kanyang baba, bago tumalikod upang sunduin ang magkapatid. Maya-maya, bumalik siya kasama sina Luo Yunqiang at Luo Yunhai sa bulwagan ng tavern. Nakabakas pa sa mukha ni Luo Yunqiang ang sama ng loob mula sa matalim na pananalita ni Zufan kahapon. Halina kayo, Young Miss, Young Master, wika ni Zufan habang tumingin palabas. Napasinghal si Luo Yunqiang at mahigpit na hinila ang kamay ng kanyang kapatid. Lumagutok ang pinto ng tavern nang ito ay buksan. At sa paglabas nila, biglang nag-iba ang tindig ni Luo Yunqiang. Mula sa may bahid na tampo, ngayoy lumitaw ang katauhan ng isang tunay na dalagang galing sa mataas na angkan, maayos, marangal, at may bigat ang presensya. Napangiti pa si Zufan sa sarili, ganito talaga ang isang tunay na binibini ng angkan. Sa labas, nakahanay ang 30 mandirigmang tagapagtanggol ng Sun Clan, pawang mga nasa antas ng key condensation. Nasa unahan si San Yufei, kasama ng isang matangkad at maringal na binata na may hawak na pamaypay. Mapanukso ang mga matang dumapo kay Luo Yunqiang, wari nilalasap ang kanyang kariktan. Napansin ni Luo Yunqiang ang kanyang tingin at agad na iniwas ang mga mata patungo kay San Yufei. Bakit nagdala ng napakaraming tao si Young Misan para lamang hanapin kami? Humph! Bakit pa magtatanong, alam mo na, singhal ni San Yufei, tinuturo si Zufan ng may puot. Nilapastangan niya ako sa Kay Manor. At ngayon, pupuksain ko ang buong Luo Clan. Napakunot ang noon ni Luo Yunqiang at lalong hinapit si Luo Yunhai. Ngunit nang masulyapan ang kalmadong mukha ni Zufan, unti-unting naibsan ang kanyang kaba. Ilang ulit na niyang napatunayan ito, sa mga oras ng matinding panganib, palaging si Zufan ang nakakaharap at nakakasupil ng problema, kahit pa kay Kairong o kay Longjiu. At kung naitawid sila sa harap ng mga ganoong haligi, paano pa kaya sa mga ito? Basta't kalmado si Zufan, tiyak na malalampasan nila ito, bulong niya sa sarili. At sa diwa ng kumpiyansa, nagbalik ang tikas ng isang tunay na tagapagmana ng Luo Clan. Nakataas ang baba at may ngiting puno ng tiwala, sinabi niya. Ang Luo Clan ay namayani sa Wengay City ng daan-daang taon. Hindi kami basta yuyuko dahil lang sa salita mo. Ikaw, Young Misan, baguhan lang ang angkan niyo rito, kaya't maghinay-hinay ka sa pananalita. Napamangha ang lahat. Sa isang iglap, mula sa itsurang isang alipustang dalaga, muling bumalik si Luo Yunqiang sa imahe ng isang marangal na binibini. At kabaligtaran, si San Yufei ay tila naging isang mababang lingkod. Nabilaukan sa galit si San Yufei, at sa biglang silakbo ng Yuan Qi ay sumugod siya. Agad namang sumangga si Kapitan Pang, ngunit bago pa man sila magsalpukan, isang pamaypay ang pumagitna. Pinsan, halos mapatid ang hininga ni San Yufei sa inis. Ngunit ang binata ay hindi man lang siya nilingon. Sa halip, malumanay na yumuko kay Luo Yunqiang. Binibining Luo, patawarin niyo ang kawalang galang ng aking pinsan. Narito kami upang hilingin sa inyong tagapamahala ang hustisya para sa kanya.
Kung ibibigay ninyo siya sa amin, isinusumpa kong walang sinumang kasapi ng Luo clan ang sasaktan. Pinsan! Hindi ba't napag-usapan na natin na dudurugin natin sila? Bakit, hindi na natapos ni San Yufei ang salita nang itakip ng binata ang kanyang pamaypay sa mukha nito? Sa katunayan, kaya ko ring ibalik ang dating niya ng inyong angkan. Ngunit agad na umiling si Luo Yunqiang. Hindi na kailangan. Si Zhu Fan ay bahagi ng Luo clan. Kung siya'y inyong lalapastanganin, buong Luo clan ang inyong kinakalaban. Kung may sumbong kayo, sa akin niyo idulog. Ako ang namumuno ngayon. Nawala ang ngiti ng binata at umiling. Binibini, huwag kang paluluko ng damdamin. Kung alam mo lang kung sino ako, baka hindi ka magsalita ng ganyan. Mariin siyang tinitigan ni Luo Yunqiang. Ako si Yuquan, disipulo ng Hell Valley. Napasinghap si Luo Yunqiang at kusang umatras ng 2 hakbang. Hell Valley isa sa 7 marangal na pamilya ni. Ha! Natakot ka na ba? Sabay tawang may pagyayabang ni San Yufei. Namutla ang lahat maliban kay Zhu Fan. Sapagkat ang isang kasapi ng 7 pamilya, kahit kumilos lamang ng bahagya, kaya nang pabagsakin o pasikatin ang isang mortal na angkan. Kaya pala pinapaboran ng clan head na si Keirong ang babaeng ito, may koneksyon pala sa Hell Valley. Zhu Fan, nanginginig na tinawag siya ni Luo Yunqiang, mahigpit na hawak ang kamay niya. Ngunit mumiti lang si Zhu Fan, puno ng kumpiyansa. Ako ang tagapamahala ng Luo clan, si Zhu Fan. Ano sa palagay mo, isang laban, tayong 2 lang? Masyado kang arogante, alipin, singhal ni Yuquan. Kung sabay-sabay naming umatake, madudungisan lang ang pangalan ng Hell Valley. At sa isang kisap mata, naglaho siya sa harapan nila. Kumidlat ang mga mata ni Zhu Fan at agad siyang lumundag paatras. Sa pagbaling niya, isang guhit ng dugo ang dumaloy sa kanyang pisngi. Humph, nakaiwas ka pa, malamig na ngiti ni Yuquan habang nakatayo na sa dati niyang kinatatayuan. 6 na antas ng key condensation at isang demonyong tagapagsanay. Napangisi si Zhu Fan. Kawili-wili. Kung hindi siya isang batikang demonic cultivator, tiyak na patay na siya. Ngunit ito mismo ang nagpapatunay, Hell Valley ay isang pugad ng mga demonyong kultibador. Sa karaniwang tao, imposible ang lumaban dito. Sapagkat ang mga demonic cultivator ay walang sinasanto para lumakas, puno ng panganib at kalupitan. Samantalang ang mga tinaguriang righteous cultivators ay dahan-dahan ngunit matatag. Kaya kahit nasa ika-6 na antas lamang si Yuquan, nakakatakot pa rin ang kapangyarihan niya. Ngunit sa kabila nito, si Zhu Fan, na nasa ika-2 antas pa lang, ay may baon na karanasan at karunungan sa landas ng demonyo. Zhu Fan, ayos ka lang, nanginginig na tanong ni Luo Yunqiang, bakas ang pagkabalisa sa kanyang mukha. Pinahid niya ang dugo at mumiti ng may pananabik. Matagal na siyang lumalaban sa mas mataas ang antas, pero ngayon pa lang siya nakatagpo ng katulad niyang demonic cultivator. At sa halip na matakot, tila lalo lang siyang ginanahan. Laban tayo. At sa mga mata niya'y sumiklab ang uhaw sa dugo, bagay na hindi inasahan ni Yuquan. Hindi maaari bulong nito habang napilitan siyang harapin ang paparating na atake. Bam! Sumabog ang isang palad na may dugo at napaatras siya ng sunod-sunod. Nang makabawi, duguan na ang kanyang kamay. Pinsan, mag-ingat! Kahit si Keirong, hindi nakaligtas sa palad na yon, babala ni San Yufei. Lalong sumeryoso ang ekspresyon ni Yuquan. Hindi ko akalaing makakasagupa ako ng katulad niya magiging abala ito. At nang masulyapan niya si Zhu Fan na may nakangising mukha, lihim siyang napabuntong hininga at lalo pang nag-ingat. Kung alam ko lang, hindi ko sana pinasok ang laban na ito. Ang landas ng demonic cultivation ay may isang hangarin lamang, kapangyarihan. Samantalang ang landas ng katuwiran ay may mga patakaran, bawat hakbang maingat na inilalatag upang maging matatag ang pundasyon bago umangat. Dahil sa marahas na pagnanais ng mga demonic cultivators, itinuturing silang mga baliw, handang gumamit ng pinakamasasamang paraan para lamang lumakas. Kaya't kinatatakutan sila ng mga nasa landas ng katuwiran. Makipaglaban sa kanila ay para ring makipagbuno sa isang ulol. Dala ng pagkaunawang ito, napaisip si Yuquan kung tama bang nakipagsagupa siya kay Zhu Fan. Kahit patiwala siyang mananaig, alam niyang hindi kailanman magiging maganda ang balik ng laban sa isang walang pusong demonic cultivator. Kailangang tapusin ko ito agad. Kumislap ang malamig na liwanag sa mga mata ni Yuquan at mula sa kanyang palad ay lumabas ang bughaw na enerhiya. Sa iglap lang, nanlamig ang paligid.
Maging si Luo Yunqiang, na nasa 10 hakbang ang layo, ay dama ang tumutusok na ginaw. Kinilabutan siya sa panganib na dala nito, at muntik na siyang mapasigaw upang balaan si Zhu Fan. Ngunit bago pa siya makakilos, naging anino si Yu Quan at mabilis na sumugod. Sa bawat yapak niya, nalalanta ang mga bulaklak na nadaraanan. High Mortal Rank Martial Art, Hellclaw. Bam! Dumikit ang maitim na malamig na enerhiya sa dibdib ni Zhu Fan at agad itong nagsuka ng dugo, kasama pa ang mga tipak ng yelo. Humph, nahawakan ko na ang puso mo. Ano man ang balakin mo, wala nang silbi. Napangisi si Yu Quan sa tagumpay ng biglaang atake at bahagyang lumuwag ang kanyang pag-ingat. 4 na antas ang agwat ng lakas nila. At sa kahit anong kakaibang pamamaraan o kabangisan ng isang demonic cultivator, kapag ang puso ay napipiit, halos wala na siyang magagamit na kapangyarihan. Isa na siyang inutil. Patayin mo na siya, hiyaw ni San Yufei, puno ng tuwa sa tagumpay ng pinsan niya. Ngunit sina Luo Yunqiang at ang iba pa'y nanatiling balisa. Sumang-ayon sa sarili si Yu Quan. Kahit kilala niya ang pinsan bilang padalos-dalos at magagalitin, tama ito ngayon, hindi dapat iniiwang buhay ang isang demonic cultivator. Sapagkat kapag sila'y nagbalik upang maghiganti, tiyak na walang habas at walang awa. Itinaas niya muli ang palad na bughaw ang ningning, ngayon ay nakatuon sa ulo ni Zhu Fan. Humph, mamatay ka na. Napatigil sa kaba ang lahat, halos lumundag ang mga puso nila sa kanilang lalamunan. Ngunit kasunod ng isang malakas na putok, nanatiling buo ang ulo ni Zhu Fan, samantalang si Yu Quan na may nalipad palayo na parabang basahan, nag-iwan ng dugo ang arko sa hangin. Blood palm, singha ni Zhu Fan, nananatili sa posisyon ng atake. Impossible. Pilay na bumangon si Yu Quan, hawak ang dibdib na puno ng paniniwala at pagkagulat. Isinarado ko ang puso mo. Paano ka pa nakagamit ng martial arts? Humph! Walang bagay na hindi kayang gawin ni Zhu Fan, sabad ni Luo Yunhai, nakataas ang baba. Nakahinga ng maluwag sina Luo Yunqiang at ang iba pa. Ngunit agad ding nabalot ng hilakbot ang kanilang mga mukha nang muling dumura ng dugo si Zhu Fan. Sa kanyang dibdib, may malaking butas na tuloy-tuloy ang pag-agos ng dugo. Anong nangyayari? Natigilan si Luo Yunqiang, habang dali-daling sinalo siya ni Kapitan Pang. Tanging si Yu Quan ang nakakaunawa at natawa pa ito ng malademonyo. Ha! Sinadya niyang pasabugin ang sarili niyang puso nang gamitin ko ang aking kasanayan para lamang makawala sa hawak ng Hellclaw. Pero hindi na siya magtatagal. Ano? Nanginginig na tanong ni Luo Yunqiang. Hindi siya pinansin ni Yu Quan at muli pang tinuksong si Zhu Fan na nangingitim ang mga mata. Sayang. Kung kapantay mo ako, sana'y sabay tayong namatay sa galaw na yon. Pero dahil mahina ka, pinabilis mo lang ang iyong kamatayan. Kahit sugatan ako, kaya kitang tapusin. Muling sumugod si Yu Quan. Kahit bumagal ang kanyang bilis, hindi iyon kayang sabayan ni Luo Yunqiang. Huwag. Mabilis na humarang si Luo Yunqiang, nakabuka ang mga braso upang ipagtanggol si Zhu Fan. Ngumisi si Yu Quan, hehehe binibini Luo, ayaw kitang patayin, pero... Hush! Kitang-kita ng lahat ng Luo clan ang paglapit ng nakamamatay na kuko ni Yu Quan, ngunit wala silang magawa upang pigilan ito. Lalapain sana ang ulo ni Zhu Fan, subalit umisi ito ng kakaiba. Bam! Isang matibay na kamay ang humarang at nilamukos ang maiitim na kuko. Mid-mortal rank martial art, Hidden Dragon Claw. Napatingala si Yu Quan at bumungad ang isang kabataang nasa 18, nakasuot ng gintong kasuotan. Malinis ang mukha nito, anyo'y iskolar, subalit matalim ang mga mata. Long Jay, singhan ni Yu Quan, nanggigigil ang panga. Namilog ang mga mata ni San Yufei. Veiled Dragon Pavilion. Ngumiti si Long Jai. Yu Quan, kailangan bang pumatay sa bawat pagkakamali? Humph! Hindi mo na dapat pakialaman, sagot ni Yu Quan. Umiling si Long Jay, banayad ang mukha, ngunit matigas ang paninindigan sa mga mata. May utos si Uncle Jiu. Ako ang magpoprotekta sa Luo clan. Kung gusto mong patayin siya, kailangan mo munang lampasan ako. Nagkibit balikat si Yu Quan, ngunit batid niyang sugatan siya. Ang alitan ng Hell Valley at ng Veiled Dragon Pavilion ay hindi pa dapat sumabog ngayon. Kung masira niya ang mga plano ng kanilang angkan, siya ang papasan ng galit ng lahat. At sa sandaling iyon ng pag-aalinlangan, isang kamay ang biglang sumalakay at lumusot sa kanyang dibdib. Kasabay ng nagmumurang enerhiya ng dugo, tuluyang nasunggaban ang kanyang puso. Hindi ba't sinabi ng iyong guro?
Kapag nakikipaglaban sa isang demonic cultivator, huwag na huwag mong ibaba ang iyong bantay dahil buhay mo ang kapalit. Nanginginig ang pandinig ni Yuquan sa tinig ni Zufan, at nang lingunin niya ito, sinalubong siya ng isang demonyong ngisi. Hindi maaari, halos di makapaniwala si Yuquan. At bago pa siya makasigaw, nahugot na ang kanyang puso mula sa kanyang dibdib. Tumilapon siya at bumagsak sa lupa, duguan, wala ng buhay. Pinsan, iyak ni San Yufei, at dali-daling dinala siya ng kanilang mga bantay upang tumakas. Samantala, hawak pa rin ni Zufan ang tibok ng puso, at sa kanyang madilim na ngiti, naggitngit ang lahat ng nakasaksi. Maging si Long Jie, na ngayon lamang tunay na nakakita ng kamatayan, ay nabalot ng takot at malamig na pawis. Sa kanyang isip, isang bagay lang ang malinaw. Kung ang ibang demonic cultivators ay mga halimaw, si Zufan ay higit pa sa kanila. Lumabas ka! Madilim ang gabi nang pilit pinipigilan ni Zufan ang pag-agos ng dugo mula sa kanyang dibdib habang nakaupo sa kama. Lumapit si Luo Yunqiang upang tulungan siya, ngunit ang mabangis na sigaw ni Zufan ay nagtaboy sa kanya palabas. Kahit nagwagi siya laban kay Yuquan, hindi iyon tagumpay na matatawag na matamis. Kung hindi dahil sa kanyang palihim na atake, sana'y isa lamang itong one-sided na laban na karaniwan na sa mga enkwentro laban sa demonic cultivators. Gayunman, ang lalim ng kawalang lakas na nadama niya mula sa labang iyon ay hindi niya malimutan. 4 na antas man ang agwat nila, kumbinsido siyang bilang isang demonic emperor, sapat ang kanyang buong lakas upang tapusin ang isang musmos na gaya ni Yuquan. Ngunit ang katotohanan ay kabaligtaran, hindi lamang siya nabigong manaig, hindi man lang siya nagkaroon ng sandaling kalamangan. Napilitan siyang gumamit ng panlilinlang, igapos ang atensyon ng Veiled Dragon Pavilion, lumikha ng kaguluhan sa pagitan ng mga bahay, at saka biglang paslangin ang kanyang kalaban sa hindi inaasahang pagkakataon, habang sabay na inililigtas ang Luo clan. Lahat ay sumunod sa kanyang plano. Subalit ang lasa ng tagumpay na yon, mapait. Napakahina ko pa, bulong niya, puno ng ngitngit. Upang makaalpas sa panganib na dala ng Kei clan at Sun clan, hindi sinasadyang na isangkot ang kanilang sarili sa alitan ng 7 maharlikang pamilya. Isang laso nang ipinalit sa isa pa. Maaaring payapa muna ngayon, ngunit darating ang araw ng pagtutuos. At sa kahinaan niya, paano niya maipagtatanggol ang sarili, lalo na ang Luo clan? Dapat akong lumakas at sa lalong madaling panahon. Naggitngit ang kanyang mga ngipin at mabilis siyang gumawa ng kakaibang mga mudra. Nagningas ng pulang liwanag ang kanyang mga mata. Sa kabilang dako, nagme-meditate si Kei Xiaoting nang biglang kumirot ang kanyang tiyan. Napangiwi ang kanyang mukha sa matinding sakit, pawis ang bumalong sa kanyang noo, hanggang sa mawalan siya ng malay. Mula sa kanyang tiyan, kumislap ang dugong liwanag, at lumitaw ang isang sanggol na kasing laki lamang ng palad. Ito ang Blood Infant ni Zufan. Nang minsang mapadpad siya sa Kei Manor, lihim niyang ipinasok ang Blood Infant sa katawan ni Kei Xiaoting upang kontrolin ang kanyang ama, si Kei Rong. Walang nakapansin sa bilis ng galaw niya. At sa banta sa buhay ng kanyang anak, napilitang pumayag si Kei Rong na pakawalan ang Luo clan. Dahil sa Blood Infant na yon, nagawa ni Zufan na bantayan ang bawat galaw ng Kei clan, na para bang may mga matang hindi nakikita. Ngunit ngayong wala na itong silbi bilang espiya, may bago itong tungkulin. Tinitigan ng Blood Infant ang walang malay na si Kei Xiaoting at mumisi sa tinig ni Zufan, "Humph, hindi ko pa kukunin ang buhay mo. Mas mabuti kung ikaw mismo ang makasaksi sa pagbagsak ng Kei clan." Sa iglap, nag-anyong pulang liwanag ang Blood Infant at lumipad palabas. Sa madilim na hardin, isang bantay ng Kei clan ang nagroronda. Ngunit bago pa siya makapagsalita, sumuot sa kanyang katawan ang pulang liwanag. Nanigas ang kanyang buong laman at, sa loob ng ilang saglit, natuyo ang kanyang balat hanggang sa magkadurog-durog at liparin ng hangin, ang naiwan lamang ay ang mapulang ningning. Isa-isa, ganoon din ang sinapit ng 30 bantay ng Kei clan. Samantala, nakaupo sa tavern, palihim na napangisi si Zufan. Sa pamamagitan ng Blood Infant, ginamit niya ang Demon Transformation Art upang sipsipin ang dugo at yuanki ng mga ito, na kalaunan ay kanyang rerefinahin upang ayusin ang sarili niyang sugatan na puso. Kung ginamit niya agad ang Blood Infant sa laban kay Yuquan, sana'y hindi na niya kinailangang magpakalumo sa panlilinlang. Ngunit ngayoy wala nang saysay ang panghihinayang. Sa loob lamang ng 10 araw mula nang siya'y magkulong, napaabot niya ang Blood Infant sa antas ng Qi Condensation, isang bagay na hindi man lang nagawa ng mismong Patriarch Blood Demon na tanging sa Saint Stage lamang umabot.
Pinagsama kasi ni Zufan ang Blood Infant at ang Demon Transformation Art, isang perpektong kombinasyon ng kabangisan at karunungan. At ngayon, walang habas ang pamamaslang. 50 bantay ng K-clan ang natuyo, isa-isa, habang siya'y tahimik na nagkukubli. Subalit ng plano na niyang tuluyang lipulin ang lahat ng nalalabi, may kakaibang enerhiya ang biglang gumimbal sa kanya. Isang dalubhasang demonic cultivator. Nagulantang si Zufan at agad na pinadpad ang Blood Infant patungo sa pinagmulan. Narating nito ang isang silid na mahigpit na binabantayan ng 20 eksperto sa key condensation. Lalong umigting ang kanyang kuryosidad. Dahan-dahang lumapit ang Blood Infant sa bintana. Sa loob, 3 matatanda ang nag-uusap. Nasa gitna si Keirong. Sa kanyang kaliwa, isang kalbong matanda na malabo ang mga mata ngunit nangingibabaw ang kakaibang enerhiya. Alam agad ni Zufan, isa itong demonic cultivator na bihasa. Sa kanan naman ay isang marangal ang bihis, ngunit may bakas din ng demonic energy, wariin na sa proseso ng paglipat sa ganitong landas ng kultibasyon. Kapwa magalang si Keirong at ang lalaking iyon sa kalbong matanda. Hindi kaya kumislot ang isipan ni Zufan. Elder Jian, yumukod si Keirong, nanginginig ang tinig, ano ang dahilan ng inyong pagbisita, kasama si Clan Headsan. Ngumiti ang matanda, kumislap ang kanyang malabong mga mata. Siguro'y alam mo na, kanina lamang, isang disipulo ng Hell Valley ang pinaslang ng Veiled Dragon Pavilion. Nanuyo ang lalamunan ni Keirong. Hindi ba gawa iyon ng Luklan? Tumawa ng malamig si Elder Jian. Ha? Sa tingin mo ba'y may lakas ng loob ang isang maliit na angkan upang patayin ang disipulo ng 7 noble houses? Hindi. Ito ay galaw ng Veiled Dragon Pavilion gamit ang Luklan bilang kasangkapan. Natawa si Zufan sa kanyang pinaghihinalaan noon, tama siya. Sa kanilang kayabangan, ang mga pamilya ay hindi makapaniwalang may maliit na angkang maglalakas loob lumaban. Lagi nilang isipin na may mas malalim na pakana sa likod. At ngayon ipinapasa sa Luklan ang kapalaran ng alitan. Hindi na napigilan ni Zufan ang mahinang tawa. Ngunit sa biglang pagkabigla, kumawala ang enerhiya mula sa kanyang Blood Infant. Sino yan? Umikot ang ulo ni Elder Jian at, kasabay ng mabagsik na hampas ng kanyang palad, bumulusok ang hangin na nagwasak sa pinto. Nagmistulang pulang kidlat ang Blood Infant at nagmamadaling tumakas. Napakabilis. Agad sumugod si Elder Jian, ngunit sinabugan siya ng blood boil ni Zufan, nagpasabog ng isang bantay at kinaladkad ang iba pa sa kamatayan. Napigilan ng bigla ang putok ang kanyang dalaw at nakatakas ang Blood Infant. Nanlaki ang mga mata ni Keirong at Clan Headsan sa nakitang karumal-dumal na pangyayari. Anong nilalang iyon? Umiling si Elder Jian, ngunit mabigat ang ekspresyon ng kanyang mukha. Hindi ko alam ngunit walang duda, gawa iyon ng isang demonic cultivator. Hush! Isang pulang liwanag ang bumulusok sa katahimikan ng gabi, dumaan sa pintuan, at diretsong pumasok sa katawan ni Zufan. Huminga siya ng maluwag at iminulat ang mga mata, magaan ang loob. Mabuti na lamang at mabilis makatakas ang Blood Infant, kung hindi, tiyak na naglaho na yon sa kamay ng kalbong matanda. Hindi niya inasahan na makakabangga siya ng ganoong kalakas na kalaban sa loob mismo ng angkangkay. Kahit hindi niya mabasa ang antas ng kultibasyon ng matanda, batid niyang hindi ito mas mahina kaysa kay Gode Longju. At kapag nawasak ang Blood Infant, tiyak na madadamay din siya sapagkat konektado ang kanilang mga buhay. Ngunit totoo rin ang kabaligtaran, kahit sumabog ang kanyang puso, hindi siya mamamatay hanggat buhi ang Blood Infant. Sa oras na nagbigkis sila, iyon na ang nagsilbing puso niya. Kailangan kong magpursigi pang lalo sa pagpapalakas. Batay sa malawak niyang karanasan, dama niya ang paparating na panganib. Maaaring tahimik ngayon ang Hell Valley at ang Veiled Dragon Pavilion, ngunit ang Blackwind Mountain ay maaaring maging mitsa ng kapahamakan at ang angkang Luo ang tiyak na masasabit sa gitna. Ang tanging daan para may kontrol siya kapag nakaharap muli ang mga halimaw na kagaya ni Longju ay palakasin ang Blood Infant hanggang sa bone tempering stage. Muling pumikit si Zufan at sinimulang pinuhin ang Yuan Qi at dugo na nakolekta ng Blood Infant. Maya-maya, kumislap ang pulang liwanag mula sa kanyang dibdib at dumaloy ang enerhiya sa kanyang mga ugat patungo sa puso. Habang nagtitipon ng lakas, nagsimulang maghilom ang napinsalang bahagi ng kanyang dibdib. Ang mahina niyang tibok ay muling bumilis, malakas at buo. Sa loob lamang ng isang oras, ganap nang gumaling ang kanyang dibdib ni isang peklat ay walang naiwan.
Kung walang nakasaksi sa pagsabog ng kanyang puso kaninang umaga, hinding-hindi sila maniniwala na nangyari iyon. Nagpatuloy siya sa pagpipino ng nakolektang yuan ki ng blood infant, ginagawang itim na enerhiya. Ang bahagi nito'y dumaloy sa kanyang dantian, at ang isa namay bumalik sa blood infant. Hindi bababa sa 50 key condensation experts ang lakas na nakuha at pinino, dahil dito, mabilis siyang sumulong mula ikatlong antas ng key condensation hanggang sa gilid ng ikaapat. Kasabay ng isang mahinang boom, sabay na nakatawid si Zufan at ang blood infant papunta sa ikaapat na antas. Napangiti siya. Napakadaling lumakas. 10 araw pa lang mula nang umabot siya sa ikalawang antas, at ngayon nasa ikaapat na siya. Ngunit nang nais pa niyang tumuloy sa ikalima, napansin niyang naubos na ang reserbang yuan ki ng blood infant. Kahit gusto pa niyang magpatuloy, kontento na rin siyang umangat ng 2 antas sa isang bagsakan. Pagmulat niya, tinanaw niya ang papaliwanag na langit sa bintana. Lumabas siya upang ipahinga ang katawan. Alam niyang darating na ang kaguluhan sa Blackwind Mountain, at kailangan niyang makahanap ng ligtas na mapagtataguan para sa angkang Luo. Binuksan niya ang pinto ng kanyang silid, ngunit bago pa man siya nakalakad, may biglang bumagsak sa kanyang paanan. Isang namumungay ang mata at nahihiyang loyon siyang ang bumangon mula sa sahig. Anong ginagawa mo rito? Mariin ang titig ni Zufan. Kaninang gabi nakatuon ang lahat ng kanyang isip sa pagkontrol sa blood infant at sa pagkultiba, kaya hindi niya naramdaman ang nangyayari sa labas ni hindi man lang niya namalayan ang presensya ng dalaga. Lintik! Paano ako naging ganito kakampante? Kung kalaban ito, matagal na akong patay. Namutla si Loyon siyang sa galit na nakapinta sa kanyang mukha at mahina ang boses na sagot, nag-aalala ako na baka lumala ang sugat mo kaya nagbantay ako dito sa labas. Ngayon na maayos ka na, alis na ako. Sandali nagbantay ka magdamag, gulat na tanong ni Zufan. Namula ang dalaga at mabilis na tumalikod, mas mabilis ang hakbang palayo kaysa kanina. Sakto namang dumating si Captain Pang. Nang makita si Zufan na buhay at malusog, napasigaw siya sa tuwa, Brother Zuo, nakabangon ka na. Akala naming lahat katapusan mo na. Si Yang Miss nga, hindi umalis sa pintuan ng silid mo, laging nag-aalala. Nasaan siya? Umalis na. Kuskus sa ilong si Zufan at payapang sumagot, ngunit may kakaibang init na gumapang sa kanyang dibdib. Demonyong puso. Ano ba to? Mura niya sa sarili. Paano magkakaroon ng damdamin ang dakilang demonic emperor para lang sa isang simpleng babae? Siguradong gawa ito ng heart demon ng batang katawan na ito. Eksakto, Pang. Sumama ka sa akin sa Veiled Dragon Pavilion. Pero paano si Young Miss at ang iba? Huwag kang mag-alala. Pagkatapos ng nangyari kahapon, wala nang magtatangkang kumanti sa kanila, takot silang makalaban ang Veiled Dragon Pavilion, mayabang ang ngisi ni Zufan. Napatulala si Captain Pang, bago napahanga at nagtaas ng hinlalaki. Kahit hindi niya lubos maunawaan ang plano, malinaw sa kanya na pinalabas ni Zufan na may basbas ng Veiled Dragon Pavilion ang Luo Clan. Steward Zuo, kumbinsido na ako. Kung wala ka sa Luo Clan, matagal na kaming naglaho. Isang malaking pagkakamali ang ipalinis lang sayo ang bakuran noon. Tumawa si Zufan, tinapik ang balikat ng matanda, ngunit sa isip niya ay malamig na bulong, hindi ako yung taong iyon. 15 minuto pa, at narating nila ang tarangkahan ng Veiled Dragon Pavilion. Nandoon pa rin ang parehong mga bantay, ngunit ngayoy punang paggalang. Malugod naming kayong tinatanggap, mga kagalang-galang na bisita. Aba, hindi ba kayo magpapasabi muna, biro ni Zufan? Napakamot ng ulo ang isang bantay at nagpilit ng ngiti. Kami nagkamali kahapon. Hindi namin nakilala ang inyong kadakilaan. Ang taong nakakipagkasundo ng 1,000,000 spirit stones, wala kaming karapatang hadlangan. Mga mapagpanggap, malamig ang ngisi ni Zufan, sa kanya pinasok ang loob kasama si Captain Pang, iniwan ang mga bantay na nagpipilit pa ring ngumiti kahit halata ang pighati. Sa loob, nasalubong nila si Long Kui. Ngayon, kapansin-pansin ang galit sa kanyang mukha. Dumaan siya nang hindi man lang tumingin. Ha? Anong nagawa natin sa kanya? Nagtatakang tanong ni Captain Pang. Ngumiti si Zufan. Young Miss Long Kui, ganito ba tratuhin ng Veiled Dragon Pavilion ang mga bisita? Bisita, mariing tingin ni Long Kui, paano kayo naging bisita kung ginamit niyo lang kami? Napangiti si Zufan, minasahe ang baba at bulong, bata pa nga at napaka-inosente. Umabot iyon sa pandinig ni Long Kui.
Sanay siyang ituring na hiyas ng kanilang angkan, at ngayon lang siya nakaranas ng ganoong paghamak, lalo pa mula sa isang kaedad niya. Zufan! Sinong tinatawag mong inosente? Ikaw, siyempre. Ngisi niya. Sa kalakalan, sa politika ng 7 angkan, kailangan laging isaalang-alang ang kapakinabangan. Pero ikaw, galit ka na dahil lang nagamit ka sa plano ng iba. Paano ka tatagal ng ganyan? Si Long Gina, mas hinog pa kaysa sayo. Alam niyang ginamit ko siya, pero umalis na lang siya. Alam niya na may kapangyarihan din sa marunong tumanggap ng pagkatalo. Kaya sa susunod, hindi ko na siya ganoon kadaling magagamit. Napamulagat si Long Kui. Noon lamang niya narinig ang ganoong pananaw. Sa kanilang angkan, lagi siyang pinupuri bilang may talento, ngunit kailanman hindi pinagkatiwalaan ng mabigat na tungkulin. Laging sinasabi ni Long Ju na kasing talino siya ni Long Jae, ngunit hindi sapat ang tiwala. Ngayon, nagsisimula na niyang maunawaan kung bakit. Pag-ibig, galit, pagkakaibigan, o paghihiganti, wala niyan ang makakatulong. Tanging pakinabang ang mahalaga. Malamig ang ngisi ni Zufan. Itabi na natin ang mga personal na sama ng loob. Negosyo ang pag-usapan natin, doon ka may tunay na talento. Matagal siyang natahimik bago marahang tumango. Ngunit bago pa siya makapagsalita, may marahang pag-ubo at isang paos na tinig na sumingit. Mr. Zufan, makipag-usap ka sa akin. Paglingon nila, nakita nilang papalapit si Long Ju kasama si Long Jae. Ngunit baka sa mga mata ni Long Jae ang pagkagulat habang nakatitig kay Zufan. Kaninang umaga, nasaksihan niyang sumabog ang puso nito. Ngayon nakatayo ito nang walang bakas ng sugat, buo ang hininga at payapang nagsasalita. Paano siya gumaling sa loob lang ng isang gabi? Grandpa Ju, hindi mo ba ako bibigyan ng pagkakataon? Mapanuksong ngiti ni Zufan. Umiling si Long Ju at tumawa. Ha. Makipag-usap lang sa'yo, nagagamit mo na ako. Kung alam ko lang ang tunay mong kulay, iisipin kong isa kang libong taong halimaw na nagtago sa angkang loo. Patay! Muntik na akong mabuking. Pinilit ni Zufan na ngumiti. Napakabait niyo naman, Grandpa Ju. Paano ko kayo mahahambing? Wag nang paligoy-ligoy, bigla ang tumalim ang boses ni Long Ju. Ano nang pakay mo rito? Isang ligtas na lugar para sa angkang loo. May papayo ba kayo, Grandpa Ju? Hinimas ni Long Ju ang kanyang balbas. At bakit ko kayo tutulungan? Simple lang. May utang pa ang Veiled Dragon Pavilion sa amin. At higit sa lahat, mapanganib ang tawa ni Zufan, mas madalin niyong mababantayan ang bawat kilos namin. Nakitid ang mga mata ni Long Ju at bahagyang nanginig ang puso niya. Kayang basahin ng pilyong ito ang sinuman. Simula nang mapatay niya si Yuquan kahapon, naging alisto na ang buong pavilion. Sa tensyon namin laban sa Hell Valley, anumang oras maaaring sumiklab ang digmaan. At ang angkang loo ang naging pabigat. Dahil sa koneksyon nila sa Veiled Dragon Pavilion, walang gustong kumanti, ngunit nagkaroon sila ng kalayaan. Isang maling hakbang lang at maaaring sumiklab ang giyera sa pagitan ng mga bahay. Kaya nga niya binabantayan ang Loo Clan. At ngayon, hayagan iyong ibinulgar ni Zufan. Hindi niya alam kung ano ang binabalak ng binatang ito, ngunit dama niya ang hindi kanais-nais na kaba. Nang makita ang pag-aalinlangan ng matandang lalaki, ngumiti si Zufan. Mukhang kailangan kong malugi at magbigay ng isang bagay. Humph! Ano bang nalalaman mo na hindi alam ng Veiled Dragon Pavilion? Malamig na tugon ni Long Kui habang nakataas ang baba. Ngumiti si Zufan. Narinig ko na walang hanggan ang lakas ng Veiled Dragon Pavilion. Pero gaya ng daga at pusa, may kanya-kanya silang paraan. Ang alam ko, hindi nangangahulugang alam nyo rin. Napangisi si Long Kui na hindi kumbinsido. Napailing si Long Jae, ngunit si Long Ju lamang ang matamang nakatitig kay Zufan gamit ang isa niyang mata. Kung ibang tao lang, hindi na siya mag-aaksaya ng oras. Pero iba si Zufan, masyado na itong nakapagbigay ng maraming pagkagulat nitong mga nakaraang araw. Kaya't unti-unti niyang binigyan ng halaga ang binata. Sige, sabihin mo, wika ni Long Ju. Nakangisi si Zufan. Alam ba ninyo na narito na ang mga tao ng Hell Valley? Ano? Napasigaw sa gulat si Long Ju. Mula nang itatag ang imperyo, malinaw na ang hangganan ng 7 marangal na angkan. Ang Wingate City ay sakop ng Veiled Dragon Pavilion, at bawal sa ibang angkan na magtayo ng sangay dito. Kung mangahas man, ituturing itong hamon at tiyak na magdudulot ng digmaan.
Siyempre, may eksepsyon sa mga disipulo, gaya ng hindi nila pinansin ang pagdating ni Yuquan. Ngunit ang mga nakatatanda at mga dalubhasa, kailangan muna ng pahintulot. Alam ni Zufan ang batas na ito mula kay Luo Yunqiang. Kaya't sinubok niyang hulihin ang kanilang reaksyon, at tama siya. Sa kanilang mga mukha, halatang wala silang kaalam-alam na naroon na ang kalbong matanda. Impossible. May mga espiya kami sa buong Wingate City at walang makakalusot sa kanila, mariing sabi ni Longjay. Humph! Huwag kayong maniwala sa kanya. Niloloko lang niya tayo, singhal ni Longqi. Ngunit si Longju ay seryosong nagtanong, anong ebidensya ang mayroon ka? Ngumiti si Zufan. Wala. Kaya puro ka lang salita, malamig na sabi ni Longqi at tinitigan siya ng may panghahamak. Humalakhak si Zufan. Pero ang itsura niya ay isang kalbong matanda, at tinawag siyang Elder Giant ni Keirong at Clan Headsan. Condor Genfan. Biglang nanlisik ang nag-iisang mata ni Longju at sumabog ang nakapanginilabot niyang lakas. Napakalakas na halos hindi makahinga ang mga nasa paligid at napaatras sila ng paulit-ulit. Maya-maya lamang ay kumalma siya. Napasinghat si Zufan at nanlamig ang puso niya. Ang lakas ni Longju ay puno ng hubad na pagnanais na pumatay na kahit siya ay nakaramdam ng takot. Lolo Jiu, nakatagpo mo na ba ang matandang iyon? Usisa ni Zufan. Hindi lang nakatagpo, sagot ni Longjay. Siya ang bumasag sa banal na mata ni Uncle Jiu. Natuwa si Zufan. Buti na lang, akala ko wala kayong alitan. Pero kung mortal kayong magkaaway, mas mabuti. Pigilin mo ang galit mo, Lolo Jiu, kunway mahinahong wika ni Zufan. Kumikinang ng malamig ang mata ni Longju. Sige, dahil inilalarawan mo siya, paniniwalaan kita. Maaari mong kunin ang bakuran 100 yarda mula rito. Maraming salamat, Lolo Jiu. Nagbigay galang si Zufan at umalis kasama si Kapitan Pang. Ngunit makalipas ang ilang hakbang, malamig na tinig muli ang sumunod. Bata, nasaan ang matandang iyon? Huminto si Zufan. Sa Clan, pero malamang nasa San Clan na siya ngayon. Aha, tumango si Longju, sabay tunog ng kanyang mga kamao. Pagkaalis ni Zufan, nag-utos siya, Jay, ipagbigay alam mo agad sa angkan para makapagpadala sila ng matatanda. Hindi ko hahayaang makaalis ng buhay si Giant Fan. At kayo naman, manatili muna sa bakuran at bantayan ang Luo Clan. Ayokong makapagbigay sila ng babala kay Giant Fan. Uncle Jiu, isa siyang elder ng Hell Valley. Kapag namatay siya rito, baka magdulot ito ng digmaan sa pagitan ng ating mga angkan, nag-aalalang sabi ni Longjay. Humph! Siya ang unang lumabag sa patakaran at palihim na pumasok sa aking teritoryo. Kung hahayaan ko siyang mabuhay, hindi ko mapapatawad ang sarili ko sa pagkawala ng aking mata. Nakita ni Longjay na walang saysay ang kanyang mga salita. Kaya't napabuntong hininga siya at umalis kasama si Longqi. Ngunit kahit papalayo, naririnig pa rin nila ang naggangalit na halakhak ni Longju. Kinabukasan, dinala ni Zufan ang magkapatid at si Kapitan Pang sa bago nilang tahanan. Dito tinatanggap ng Veiled Dragon Pavilion ang kanilang mga marangal na panauhin. Mas malaki ito kaysa sa bahay pagtanggap na una nilang tinuluyan. Ito ang pinakamagandang lugar sa lungsod. Di nagtagal, naging usap-usapan ang Luo Clan na sila'y nasa ilalim ng malapit na proteksyon ng Veiled Dragon Pavilion. Lahat ay nakakaalam na sinuportahan sila ng Veiled Dragon Pavilion, kung hindi sila ilalagay sa isa sa kanilang bakuran na bantay sarado araw at gabi. Natuwa ang Clan at San Clan na hindi nila tinanggap ang utos ni Elder Giant. Sa sitwasyong ito, malinaw na ang sinumang mangahas na saktan ang Luo Clan ay haharap sa galit ng Veiled Dragon Pavilion. At mula nang tumuntong ang Luo Clan sa kanilang bagong tahanan, opisyal na silang itinuring na pinakamataas na angkan sa Wingate City, higit pa sa Clan at San Clan, kahit na maliit lamang sila at 4 na katao. Tayo na ba ang titira rito mula ngayon? Pagkapasok, namangha si Luo Yunqiang sa imposibleng tanawin ng lugar, lalo na sa dami ng mga bantay, lahat ay mga eksperto sa key condensation. Bukod pa roon, may 20 sundalong nakasuot ng gintong baluti na halatang mga eksperto sa bone tempering. Ang ganitong mga bantay ay tanging sa 7 marangal na angkan lamang matatagpuan. Halos matulala sina Luo Yunhai at Kapitan Pang. Ang una ay puno ng pagtataka, habang ang huli ay hindi makapaniwala sa dami ng eksperto. Matandang Pang, kapag bumangon muli ang Luo Clan, ano sa tingin mo kung ikaw ang mamuno sa isang ganitong pangkat? Tanong ni Zufan habang tinatapik ang balikat nito.
Mahinang ngumiti si Kapitan Pang at umiling. Mas malala ka sa akin ang bawat bantay dito. Masaya na ako kung makakapantay man lang ako sa kanila, pero hindi ko kayang pamunuan sila. Ngunit sa kabila ng kanyang mga salita, kumislap ang kanyang mga mata ng pag-asa. Natawa si Zufan. Darating din ang araw na yon. Ngunit biglang may narinig silang mapanuyang tawa. Mr. Zufan, hindi ka lang nangloloko ng iba, pati sarili mong mga kasama niloloko mo. Ang isang katiwala tulad mo ay magaling lang sa panlilinlang. Lahat ay napalingon at nakita sina Longjay at Longqui na papalapit. Mula nang mabatid ni Longqui na ginagamit sila ni Zufan, nawala ang pagpapakitang magiliw niya rito. Sa talento ni Kapitan Pang, aabot siya sa ika-6 na antas ng key condensation sa pinakamaganda. Ang ganyang tao ay karaniwang bantay lang para sa amin, hindi isang kapitan. Ipinapayo ko na tigilan na ng maliit niyong angkan ang pag-asa sa mga imposibleng bagay. Nalungkot si Luoyun Chang at Kapitan Pang, habang si Zufan ay nanigas ang mukha. Yang Miss Longqui, may kasabihan, huwag maliitin ang kabataang salat. Masyado kang malupit sa iyong mga salita. Humph! Anong kabataan ang tinutukoy mo? Isa lang iyang palusot para lokohin ang mga nangangarap. Ang bawat marangal na angkan ay inabot ng libu-libong taon bago umangat sa tuktok. Huwag niyong isipin na sa kaunting katalinuhan ay mananatili na kayo sa ilalim ng proteksyon ng Veiled Dragon Pavilion. Para sa akin, ang Wingate City ay isang butil lamang ng buhangin. Kahit maging hari o pinuno ka rito, isa ka lang palakang nasa balon na walang kaalam-alam sa malawak na mundo sa labas. Sa kanyang walang tigil na pangungutya, natawa lang si Zufan. Palakang nasa balon? Walang alam sa malawak na mundo. Kung gumagana lang ng tama ang lahat, hindi sana bumagsak ang marilag na demonic emperor mula sa Sacred Domain. Para kay Zufan, ang Chenyu Empire mismo ang isang butil lamang, huwag nang banggitin pa ang Veiled Dragon Pavilion. Zufan! Nang makita itong nagagalit, hinila ni Luoyun Chang ang kanyang kamay na may kunot noo. Hindi nila dapat galitin ang kanilang tagapangalaga. Maging si Longjay ay napailing, halatang hindi siya sang-ayon sa kapatid. Pero napasinghan lang si Longqui. Young Miss, pautangin mo ako ng ilang spirit stones, malamig na sabi ni Zufan. Nagulat si Luoyun Chang. Hindi niya alam kung ano ang binabalak nito, pero ibinigay pa rin niya ang singsing na naglalaman ng mga hiningi. Agad na tumalon si Zufan sa pinakamataas na bahagi ng bubong at tumingin sa paligid. Hoy! Hindi ito bahay niyo. Bumaba ka dyan, sigaw ni Longqui. Hindi siya pinansin ni Zufan at nagsalita, ikatlong antas, Coiling Dragon Array. Nagulat sina Longqui at Longjay. Ang mga salitang iyon ay tumutukoy sa array na itinakda ni Longju dito, at nakita lamang ito ni Zufan sa isang tingin. Bago pa man mawala ang kanilang pagkagulat, tumalon si Zufan at ikinalat ang libo-libong spirit stones mula sa singsing. Sa loob lamang ng 15 minuto, halos 10,000 ang naibaon niya sa buong bakuran. Pagkababa ni Zufan, nagtanong si Longqui, ano bang ginagawa mo? Nagsimulang gumawa ng mga hand signs si Zufan. Biglang yumanig ang lupa at umalingaw-ngaw ang mga sigaw ng dragon. 9 na gintong dragon ang sumabog mula sa ilalim ng lupa at pumailan lang sa himpapawid. Kumalat ang mga ito sa kalangitan sa ibabaw ng Wingate City at nakita ng lahat. Sa Sanklan, biglang nagising si Elder Giant at namangha. Sino ang nagtatakda ng array? Siya ba yon? Hindi, wala siyang kakayahan gumawa ng ganito. Sa Veiled Dragon Pavilion, napabangon si Longju sa pagkagulat. Iyan ang aking Coiling Dragon Array. Hindi. Mas malakas ito kaysa sa ginawa ko. Sa Blackwind Mountain, isang nakakatakot na binata ang napatingin sa Wingate City na nakakunot noo. Anong nangyayari sa lungsod? Pinabilis ba ang plano? Pero agad siyang umiling. Hindi basta-basta kikilos si Elder Giant. Ano kaya ang nangyari? Nakatutok ang lahat ng mata sa kakaibang liwanag na yon. Makalipas ang 15 minuto, nagbago ang mga hand sign ni Zufan at bumalik sa lupa ang 9 na gintong dragon. Pagkaraan, kumalat ang gintong liwanag sa buong bakuran. Ano ang ginawa mo? Pautal-utal na tanong ni Longqui. Muli siyang hindi pinansin ni Zufan. Ipinakita niya ang singsing kay Luoyun Chang na may malalim na paggalang. Young Miss, napansin kong kulang sa lakas ang ikatlong antas na Coiling Dragon Array para sa kaligtasan mo. Kaya't pinangahas kong iangat ito sa ika-5 antas, ang 9 Heavens Coiling Dragon Array.
Nakapag-aksaya ako ng mga spirit stones, pakiusap, parusahan mo ako. Ano? Halos mawalan ng malay sa gulat sina Longjai at Longqui. Ilan lang ang may kakayahang maglatag ng ikalimang antas na array sa buong Chenyu Empire. Ni ang 7 marangal na angkan ay walang ganoong talento. Pero ang batang ito, basta na lang inilatag ang isa. Siya ba ay isang ikalimang antas na array master? Alam ni Lu Yunqiang na sinadya ni Zhu Fan na ipahiya sila at saka ipinasa sa kanya ang desisyon. Ito rin ang unang pagkakataon na nakita niya itong ganito kababa ang loob. Perpektong pagkakataon para ipakita ang kanyang tunay na katayuan bilang Young Miss. Lihim siyang umiti ngunit malamig ang kanyang mukha. Steward Zhu, dapat ay parusahan kita sa paggamit ng napakaraming spirit stones nang walang pahintulot. Pero hindi na kita sisisihin dahil ginawa mo ito para sa aming kaligtasan. Tara na. Ano? Parusahan? Kahit ang 7 marangal na angkan ay hindi mangangahas na pagalitan ang ganoong uri ng nilalang. Halos hindi makapagsalita si Longqui, parang may nakabara sa kanyang lalamunan. Samantala, nagyayabang na pumasok sina Zhu Fan at Luo Yunhai habang natutuwa ng palihim sina Kapitan Pang at Luo Yunhai. Nanatili lamang sina Longjai at Longqui na gulong-gulo ang damdamin. Hindi nila kailanman inakalang ang isang mapanlinlang na Zhu Fan, na nasa ikalawang antas pa lamang ng key condensation, ay isa rin palang ikalimang antas na array master. Paano magkakaroon ng ganoong talento ang isang maliit at walang saysay na angkan? Hanggang dito na lang muna ang ating kwento. Kung nagustuhan mo pa-like at pa-share na rin ang ating video at pwede ka ring mag-iwan ng comment at huwag kalimutang pindutin ang notification bell at mag-subscribe sa ating channel. Maraming salamat.